So, ano po yung kahulugan ng agham diyan, no? Sa elm. So, ang agham na yan po, ang agham ay isang sistematikong kaalaman, yung elm ay isang sistematikong kaalaman na napatunayan at inayos ayon sa mawdu, ayon sa paksa. Ang halimbawa po niyan, yung pinag-aralan natin ngayon, ang agham ng ekonomiya, ang ilmul iktisad, science of economics, ay napatunayan sa pamamagitan ng pagsusuri at obserbasyon ng mga aktibidad sa lipunan at nakaayos ayon sa mga pangunahing sangay gaya ng sino nakakaalala anong sangay ng economics? Kung ang Islamic finance or finance may sangay, sa economics meron din sangay branch. So, ano yung sangay? Gaya ng macroeconomics at saka microeconomics. Makukuha natin, may madda yan inshallah. May subject yan doon sa Sharia Economic Law. Okay, dito po, pangalawa, kahulugan ng gawaing pang-ekonomiya, yung economic activity, yung nasyatul iktisadi. No, wag natin basahin muna, isa-isahin natin. Ang nasyatul iktisadi, bima'na economic activity. Lahat ng gawain ng tao na naglalayong matugunan ang pangangailangan ng tao, direkta o hindi direkta. Bisuratin mubashir, no? O bisuratin mubashira aw gair mubashira. Yan po ibig sabihin niyan. So, yan po yung economic activity. Anong halimbawa niyan? Yung direkta, pagkain ng tinapay para mabusog ang isang tao. Hindi direkta, paggawa ng tinapay sa pabrika upang ibenta at kumita, no? Ng tinapay na ito. Pangbili niya ng kung ano niya, pangangailangan niya sa pang-araw-araw. Pero may apat na pangunahing uri, no, na nabanggit natin nakaraang lecture natin, yung apat na pangunahing uri ng ekonomiya, no? Una, yung pagkonsumo, no? Yung po yung bima'naha ilmul iktisad umuman, no? Meron siyang pagkonsumo, sorry. Pagkonsumo, yung consumption, yung al-istihlak sa Arabic, paggamit ng produkto o serbisyo, production, al-intaj, paggawa ng produkto o serbisyo, pamahagi, distribution, at tawzi', paghahati ng kita o produkto sa lipunan, at tabadul, palitan, exchange, kalakalan o bintahan ng produkto at serbisyo. So, yan po ang anong tawag dyan ya ikhwani wa akhawati, nabanggit natin na akhir tawag niya. Anong tawag niya sa English nito? Anong English nito? Tafaddalu. Anong English niya? Economic activities. Naam, barakallahu fik. Mumtaz. Economic activities. Punta tayo sa al-zawahir. Wa amma al-zawahir, mga bunga o pinomena ng ekonomiya. Yan ang ibig sabihin ng zawahir diyan. In Filipino po, mga bunga o pinomena ng ekonomiya. Ano yung bunga ng pinomena ng ekonomiya? So, mayroon po tayo dito na positibo, positive, negatibo, no? Totoo o teknolohikal, no? Pangkabuhayan, nakabatay sa pera, for example. Okay, kunin natin ang mithal, an-namu, no? Wa minha ma huwa laysa kadhalika mithl azamat. Okay, mamaya explain natin yan. Kunin mo natin yung mga branches niya. Okay, yung paglago ng ekonomiya, pag sinabi natin na economic growth, pag sinabi natin ang economic growth o paglago ng ekonomiya, ay yan ang bunga ng pinomena ng ekonomiya. Pag sinabi natin naman na krisis pang-ekonomiya, economic crisis, ay yan din ang negatibo ng bunga ng pinomena ng ekonomiya, no? Totoo o teknolohikal ito? Totoo o teknolohikal? Pag-unlad ng makabagong teknolohiya. Pang-apat, pangkabuhayan na kababatay sa pera, pagtaas ng presyo o inflation. Anong halimbawa niyan? Sa positibo, kunin natin ang halimbawa sa positibo.
o kayo ang magbigay sa positibo? Okay. Sino magbigay ng halimbawa sa pinomena ng ekonomiya? Mga bunga ng ekonomiya sa mga bunga ng pinomena ng ekonomiya sa positive. Sa economic growth. For example. Okay. Una, walang magbigay? 5 points. Tafadalo. Ano ang economic growth? Magbigay kayo. Okay, next time. Dito po, ang halimbawa niyan. Okay, mashallah. Okay. Sister Lina sa positive. Kaya lang, Sister Lina, positive. Yung paglago po ng technology. Paglago Positive. ng teknolohiya. Okay, another one. Mayroon pa kung gustong isa pa lang. Maliban sa paglago ng technology. Tama. Another pa, Sister Lina? Ayan si Sister Cheryl. Sister Cheryl, sa kwan yan. Si Sister Cheryl sa technological. Ay? O sa technology ka, Sister Cheryl. Technology. Okay. Sister Lina, bismillah. Aha. Technology. Tama naman si Sister Lina. Pero gusto ko yung yung sa positive mo na, positive. Kapag ang ekonomiya kapag ang pinomena ng ekonomiya ay positibo? Ako na, Dok. Ikaw magsalo? Okay, sige. Sige. Na. Masigla po ang ang kalakalan, ang trade, ang buy and trade. Buy and trade. Ang kalakalan. So, mayroong masiglang kalakalan ng buying and selling. Masigla. Aha. So, nag-export ka ng mga bigas to America or China. Mashallah. So, lumago positibo ang ekonomiya doon. International trade. So, ano yung mas marami? Yung export or yung import? Ano mas marami? Yung export sa ibang bansa. Sa positibo. Okay, barakallahu fikum. Tamam. Tama din si Sister Lina. Pero another one. Okay, barakallahu fikum. Okay, Sister negative. Sister Laila. Kapag negative naman, kabaliktaran siya of course ng positive. So more likely mag-aalisan yung mga investor sa bansa. Yan yung isa sa mga effect ng negative na ekonomiya sa isang bansa po. Nag-aalisan. Paano Yes, so bababa yung kumbaga business opportunity. Aha, mababa ang business opportunity sa isang bansa. Tapos mababa. Yung matinding negatibo, yung matindi. Yung narinig natin ngayon na araw-araw. Inflation, Doc, inflation. Mamaya yung inflation, dito yan. Mithil tadakum, dito yan. Pang-apat yan. Dito muna tayo sa azamat. Dito. Mababa yung currency natin or yung currency ng value ng pera ng isang bansa. Mababa. Pero ang Indonesia mababa din. Mas mababa sa atin. Maliban lang kasi maraming mababa. India mababa din ang value ng rupee sa kanila. Indonesia, yung rupiah mababa din. Tama din, Sister Laila. Meron pa akong gustong another. Kapag negatibo ang economic crisis, ganito pa lang sual natin. Okay. What is the economic growth? Ano ang example niyo sa economic growth? Paglago ng ekonomiya. Yala, Sister Cheryl, balikan mo yun sa'yo? Ayun nga po, masigla po yung kalakalan, including pag-angkat at pagpalabas ng produkto ng isang bansa. Maraming export kaysa import? Hindi po, kahit sa loob, sa local, kahit sa domestic po, may kakayahan pong
bumili ang mga consumers kasi malusog at masigla ang ekonomiya. Opo, barakallahu fik. Okay, Sister Laila. Okay, economic crisis. Yung sa'yo. Yung kapag economic growth si Sister Shirel, sa'yo ay economic crisis, yan po yung negatibo. Barakallahu fik. Tafadhali. Po, Example, yung economic crisis. Opo. example na yun. Opo. Example na So, economic crisis. Ano nangyari? Sa crisis. Aha. Tafadhal. crisis, yung nasabi ko kanina po, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, mababa yung, let's say, business opportunity dito sa bansa. So yung mga tao wala ding mga trabaho. Aha. And then Yung pagbagsak ng unemployment rate. Okay, tuloy mo. tataas yung unemployment rate po. Okay, tataas ang Unemployment unemployment rate. Aha, yan ang example niya. Barakallahu fikum. Sahih, crisis na yan. So, barakallahu fik. In bilaks sa alternate na sa positive sa economic growth, pagbaba ng unemployment rate. Yun ang economic growth niya. Yung negative niya is pagtaas ng unemployment rate, negatibo. So, may another pa, Sister Laila, barakallahu fikum, mumtaz, masyaallah. Another, pagbagsak ng merkado dahil sa digmaan. So, may digmaan. Ano nangyari sa Russia and Ukraine? So, yan po nangyari. Yung mga may digmaan, sigurado yung phenomena ng ekonomiya ay negatibo. In that case. Okay, barakallahu fikum. Okay, dito tayo sa technology. Mithlu taqaddumut technology. Ano example niyan? Ito to. Sister Lina, yala, kunin mo na. Example kanina. Yung sa teknolohiya, pag-unlad ng makabagong teknolohiya, ano mangyayari sa ekonomiya? Ano yung bunga ng phenomena ng ekonomiya kapag tayo ay kapag may pag-unlad ng makabagong teknolohiya? Tafaddal. Economic growth. Aha, economic growth. Tataas din. So ano example natin diyan? Pwede kong sabihin yung economic growth is deflation and negative effect is inflation. Opo, negative effect and inflation. Tama. Inflation and positive is deflation. Deflation. Tamam. Barakallahu fikum. Jazakillahu khairan. Okay. Mumtaz. Lahat kayo mumtaz. Okay, pang-apat. Yung method tadakhum. Yung tadakhum, yan po yung tadakhum, yan po yung ano yung English ng tadakhum? Inflation. Yung pagtaas ng presyo. Maraming ibig sabihin ng inflation. Dito, pagtaas ng presyo ng mga bibilhin. Or maraming. Pero dito, example natin ay pagtaas ng presyo ng inflation. So, ano yung kwan dyan? Ano yung example niya? Palagay nyo. Pagtaas ng value ng pera. Pagtaas ng anong tumaas? Value ng pera. Presyo ng gasolina. Aha. Tumaas ang value ng Okay. Sister Laila, dagi ka Sister Lina. Anong sabi mo? Gasolina? Taas yung presyo po ng gasolina po, Doc. Opo. Bakit tumaas? Anong nangyari? Yung inflation kasi bumaba yung value din ng pera natin, and at the same time kapag may digmaan, siguro kaya mataas yung presyo ng gasolina kapag may digmaan kasi maraming naapektuhan, especially sa route, sa logistic or pagbiyahe ng gasolina. And then katulad ng example nangyari doon sa Iran ba yun, na nung sinarado nila yung may ano pa yun, yung parang nakalimutan ko yung name nung daanan na parang Opo. canal or something like that, sinarado nila. So kailangan mag-reroute
syempre, so tataas yung cost ng mga kumpanya and shipping lines doon. So mapapatong-patong na. So syempre, saan yun ipapatong? Of course, doon na sa presyo ng gasolina para makabawi sila. Naam, barakallahu fik. Yan po yung huwa nakdi, ang nakad. Yung nakad, ano yung nakad? Sara, English? Ano yung nakad? Nakdi, yung pera, yung money, no? Makukuha natin yan inshallah. May subject yan na special para sa inyong tatlong department. Department of Sharia and Law, Department of Sharia Economic Law, Department of Jurisprudence and its fundamentals. Sa inyo lahat yan. Basta economics, kayo lahat. Okay. Nakad, pwede sa pera, money, at makukuha natin. Ano yung nakad? Malawak ito nakad. So, mismo nakad yun. Yung pagtaas ng presyo, money na yan. Pagtaas ng presyo ay money na yan or inflation. So, Sister Lina, may dagdag ka sa pera? Or yun din ang sasabihin mo? The same kayo? Or mayroon kang idafa? Dagdag? Yun din po yung value ng pera. Value ng pera, opo. Barakallahu fikum, masya-Allah. Ngayon, mga economist na kayo. Pagdating sa principle of economics, lahat kayo economist. Pagdating doon sa jurisprudence, kayo ay lahat ay jurist. Sana all. Barakallahu fikum. Pagdating doon sa law, lahat kayo ay lawyer. O, di ba? International din kayo. Masya-Allah.